Hello po, Boss J. At sa lahat ng listeners ng Isip na Ligaw Horror. Ako po si Ray. 50 taong gulong na ngayon. Dati pong taxi driver dito sa Manila. Yung Demetro pa po, bago pa nauso ang Grab, Angkas, at iba pang mga app-based na taxi. Ang kwento ko po ay nangyari sa mga huling bahagi ng dekada 90. Trabaho po ako sa isang kilalang kumpanya ng mga taxi. Sa mga batang 90s dyan, malamang pamilyar kayo sa kulay dilaw at berde na taxi na makikita halos sa lahat ng kanto ng Maynila. Panahon pa yun ng boundary system. So kung magkano ang singil ng operator, kailangan mabayaran bago ka makauwi. At dapat full tank ang taxi bago mo ikarahe. Kung may sobra, yun na ang kita mo. Mahirap ang kitaan, lalo na pag traffic. Pero ganun talaga eh. Pero masasabi kong isa po ako sa mga patas at nagsumikap ng disente. Pero hindi lahat ng driver ay ganun. Boss J, nahihiyaman akong aminin, pero talagang talamak po sa karamihan sa amin ng mapili at nangungontrata ng pasahero. May ilan na naaatim na manloko ng pasahero para lang kumita ng malaki. Pinakakilalang ganid sa batch namin ay si Magno. Mas matanda sa akin si Magno ng ilang taon. May bigote, medyo maliit pero malapad ang pangangatawan. Moreno at may boses na parang palaging galit. At kung gaano kalakas ang boses niya, ganoon din kalaki ang pagkagahaman niya. Madalas nga namin binibiro yun kasi medyo kamukha ni Max Alvarado. Yung madalas na kontrabida sa mga pelikula ni FPJ at mga sikat na action films noong 80s and 90s. Unang araw ko sa garahe. Kuya Magno, ako nga po pala si Ray, yung bagong pasok na driver. Saan po pala ang remittance office dito? Baguhan lang po kasi ako eh. Doon sa pusina. Pero tanda mo bata, hindi ka yayaman kung aasa ka lang sa metro-metro. Ang sikreto dito, diskarte. Boss J, sa totoo lang, medyo nabigla ako sa unang bungad na sagot ni Magno. Ano pong ibig mo sabihin? Simple lang yan. Piliin mo lang ang pasahero. Huwag kang papasakay na mukhang mahirap. At huwag ka rin papasakay pag traffic. Kung turista o lasing, jackpot, doblehin mo singil mo. Ano ba magagawa nila? Magreklamo? At doon ko nakilala kung anong klaseng tao siya. Kung kami, kontento na sa tamang metro at disenteng kita, si Magno iba. Palaging naghahanap ng paraan para makaisa at makapanlamang. Mabilis kumalat ng bali-balita sa amin. Minsan nga daw sinisira niya yung metro para siya na yung magtatakda kung magkano yung babayaran na pamasahe. Siya na yung magkasabi ng presyo at mangungontrata. Pag di pumayag ang pasahero, ibinababa niya kahit saan. Wala siyang pakialam. At kung turista o kaya galing probinsya, ay sigurado, tagayon at laging doble ang singil. Para sa amin, nakakahiya yun. Pero kay Magno, parang normal lang. Minsan, nakasabay ko siyang kumain sa isang karinderya na malapit sa garahe namin. Uy Magno, marami na nagkusumbong ng mga pasahero sa'yo ah. Hindi ka pa natatakot? Ang dami mo na yatang naloko. Uy, baka isang araw makakarma ka. Hay Ray, hayaan mo sila. Lahat naman ng tao nandadaya para mabuhay. Pero ako lang ang may tapang na aminin. Kung magreklamo sila, di huwag silang sumakay. Ganun lang kasimple yun. Ganito siya palagi. Walang takot, walang pakialam. At isang gabi, may nagkwento ang kapwa namin driver tungkol sa kanya. Uy, alam niyo ba? May narinig na naman akong kabulustagan ni Magno sa umpukan ng mga driver. Isang gabi raw maulan, may pamara sa kanya na matandang lalaki. May kasamang apo. Mukhang inaatake ng hika.
Nagbati daw papuntang ospital. Oh, ano nang ginawa ni Magno? Aba, mantakin mong singilin daw ng 1.5. Sabi pa raw ng matanda, wala daw sila gaan ng pera. Imimetro na lang daw sana. Pero ayaw pumayag ni Magno. Ang sagot niya kung wala daw kayong pera, hanap na lang kayo ng iba. Tapos umalis na siya. Grabe naman yun. May batang hirap huminga. Ganun ang ginawa niya. Oo, ewan ko ba pre? Para bang normal na kay Magno yun? Parang wala lang. Nakahanap rin daw ng ibang taxi yung maglolo. Pero hindi ko na alam kung anong sunod na nangyari. Narinig ko yung Boss Jay at napailing na lang ako. Sa totoo lang, medyo hindi na rin ako nagulat. Kasi kay Magno, normal na yun. Isa lang sa napakarami niyang kalokohan. Pagkalipas ng ilang linggo, nagsimula magbago si Magno. Kung dati, palaging maingay at maangas at lagi nagyayabang sa amin kung magkanong kinita niya. Ngayon, bigla na lang siya naging tahimik. Parang laging may iniisip. At ang pinaka nakakapagtaka, umayat siya ng husto at ang mga mata niya palaging pula. Alam mo yung parang kulang sa tulog. Kapag tinatanong namin sa garahe, palaging iisa lang ang sagot niya. Bangungot. Uy Magno, ayos ka lang ba? Ang payat mo bigla. Natutulog ka pa ba? Bangungot, Ray. Gabi-gabi akong binabangungot. Laging madilim. Laging may sumusunod. Pero hindi ko makita kung sino. Pero ramdam ko may umahabol. Pagdilat ko, para bang laging pawis na pawis ako. Uy, relax ka lang. Baka stress lang yan. Siguro sa boundary, traffic, normal lang yan. Hindi to normal, Ray. Minsan, pagising ko, may kriskos pa sa kwarto. Para bang may nakatayo sa sulok. Tapos nanonood lang. Hindi na ako sumagot, Boss Jay. Sa tono ng boses niya, alam kong hindi biro ang sinasabi niya. Pero sa isip ko, baka dahil sa dami ng kalokohan niya, inuusig na siya ng konsyensya niya. Matapos ang ilang araw, naikwento niya na may kakaiba daw siya nakikita habang nagbabiyahe. Madalas daw may anino sa gilid ng kalsada. Minsan babae, minsan naman lalaki. Pero paglapit ng headlights, wala naman. Ray, kanina madaling araw, may babae nakatayo sa may overpass. 2:00 na. Sino naman tatayo ron? Pero nakatitig siya sa akin hanggang sa dumaan ako. Paglingon ko sa side mirror, wala na. Uy, baka tambay lang yun. O kaya baka natutulog sa gilid. May tambay bang parang usok na biglang nawawala? Boss Jay, kinilabutan ako sa sinabi niya. Pero wala na akong nagawa kundi ngumiti at palampasin na lang yun. Isang gabi, ikinuwento niya ulit. Habang nagmamaneho raw siya sa C5, parang bigla may kumatok sa ilalim ng taxi niya. Noong una, inisip niyang baka gulong lang. Pero habang umaandar siya, mas lalo pang lumalakas yung katok. Ray, parang may sumasabay sa akin sa ilalim ng taxi. Huminto ako at bumaba para silipin. Pero wala naman. Pero pagbalik ko sa loob, narinig ko ulit at mas lumakas pa. Oh, baka daga lang yun. O di kaya tornilyo na maluwag. Hindi, Ray. Hindi yun daga. Alam kong hindi. Kumalat na rin ang kwento sa kumpanya. Ang mga kapwa namin driver,
may iba-iba ng reaksyon. Uy, si Magno, kinukulit na raw ng multo. Sakim kasi, ayan tuloy. O baka naman may sumpa? May mga bagay na hindi mo nakikita pero ramdam mo. Lalo na kung marami kang ginagawang mali sa kapwa mo. Ako, hindi ko alam kung ano paniniwalaan ko. Pero habang nakikita ko si Magno araw-araw, lutang, lulala, at para bang may kinakausap kahit siya lang mag-isa, alam kong may bumabagabag sa kanya. At kung ano man yon, hindi pa niya sinasabi. At noon pa lang, nagsisimula ang lagim. Lumipas ang ilang linggo at mas lalong lumala ang itsura ni Magno. Hindi na siya nag-aayos ng sarili. Ang dating maingay at maangas, ngayon ang payat at mukhang hindi na naliligo. Kapag pumapasok siya sa garahe, halos hindi na kumikibo. At kapag may pasahero raw siya sa gabi, parang may kung anong sumasabi sa kanya. Hey, may naririnig akong bumubulong sa tenga ko habang nagmamaneho. Hindi ko maintindihan kung ano sinasabi pero minsan parang galit. Minsan parang humingi ng tulong. Pero wala naman tao sa loob ng taxi. Uy Magno, baka imagination mo lang yan. Hindi kaya pagod lang? Sa tingin ko, magpahinga ka muna. Bakasyon ka muna, tol. Hindi, Ray. Hindi tugon ng gini. Ramdam ko yung hininga niya. Malamig. Parang nasa tabi ko lang. Napatitig ako sa kanya nun, Boss Jay. Hindi ko alam kung maaawa ba ako o takot ang mararamdaman ko. Ang sigurado lang, may bagay na hindi na niya kayang ipaliwanag. Sa umpukan ng mga driver, si Magno pa rin ang laging usapan. Kung dati, dahil sa kalokohan niya sa pasahero, ngayon, dahil sa pagbabago ng itsura niya. Pre, di naman kaya droga lang yan. Ang pait na ni Magno, parang addict na. O baka naman sinisingan na siya ng konsensya. Ang dami kasi niloko niyan eh. Hindi nakakapagtaka kung may sumusunod na. Uy tol, may mga bagay talaga na hindi natin nakikita. Hindi lahat ng pasahero, tao. Tandaan niyo yan. Hindi ko alam kung alin ang totoo. Pero minsan, Boss Jay, kahit ako, nakikita ko na siyang kakaibang galaw. Minsan, bigla na lang siyang napapalingon sa likod ng taxi niya na para bang may nakasakay kahit wala naman. Uy Magno, sabihin mo nga sa akin, ano ba talaga nararamdaman mo? Baka kailangan mo na ng tulong. Ray, wala ka talagang paniniwalaan hanggang di mo nararanasan eh. Sa bawat gabi, may aninong nakasunod sa akin. Kapag huminto ako, naroon siya. Kapag tumatakbo ko, kasabay ko rin siya. At kapag nakauwi na ako, nandun pa rin. Nakatayo sa madilim na kwarto ko. Eh kung ganyan tol, baka dapat magpatingin ka na. Hindi ka pwedeng palaging ganyan. Ay, wala na makakatulong sa akin, Ray. Alam kong hindi normal to. At kung sino man siya, ayaw niya akong tigilan. Oh Magno, baka naman multo na ang pasahero mo gabi-gabi ah. Mag-metro ka kasi. Baka sinusumpa ka na ng mga niloloko mo. Biglang tumayo si Magno, nanginginig at sumigaw. Hindi nyo alam. Wala kayong alam. Hindi nyo alam ang nakikita ko. May mga sumasakay kahit walang pumapara. May bumubulong kahit ako lang mag-isa. At gabi-gabi, may kumakatok sa taxi ko. Hindi nyo alam kung gaano kahirap ang dinadanas ko kaya magsitahimik kayo. Tumahimik kami lahat. Hindi na to biro. Hindi na siya nagkasalita lang para magyabang.
Sa mga mata niya, kitang-kita ko na ang takot. Totoong takot. Magno, ba't di ka na magpahinga muna? Huminto ka na sa biyahe. Baka kailangan mo na ng tulong. Hindi ako pwedeng tumigil, Ray. Wala akong ibang trabaho. Pero alam ko na, hindi ito basta multo. Hindi ito konsensya lang. Ha? Anong ibig mo sabihin? Parang may humahabol sa akin. Hindi ko lang alam kung tao o hindi. Pero sigurado ako, hindi na ako makakatakas. Sa tono niya, Boss Jay, ramdam kong desperado na siya. Ray, totoo ba yung albularyo? May kilala ka bang pwedeng tumulong? Kahit sino. Basta matigil na to. Hindi ko alam, Magno. Hindi kasi ako naniniwala sa ganun eh. Pero kung gusto mo, baka may kilala yung mga ibang kasamahan natin driver. Di bali na lang. Pagtatawanan lang nila ako. Ray, kung alam mo lang, gabi-gabi, pakiramdam ko, papatayin na nila ako. Hindi ko na alam may sasagot, Boss Jay. Sa harap ko, ang dati kong kasamang mayabang, maangas, walang takot at sakim, ngayon ay isang taong wasak na wasak, takot at desperadong humingi ng tulong. At sa puntong iyon, Boss Jay, alam kong malapit na ang wakas niya. At dumating na nga ang gabing yun. Malamig, umuulan ng bahagya at madilim ang langit. Huling biyahe raw ni Magno bago siya magpahinga. Pero hindi na siya nakauwi. Sa may bandang Antipolo raw siya naghihintay nang may biglang lumapit. Isang matandang lalaki. Malinis ang bihis, nakabarong at mukhang galing sa isang handaan. Manang, pwede ba ako magpatid? Medyo malayo-layo lang. Bandang Tanay pero pabayaran naman kita na maayos. Malayo ho? Wag na tayo magmetro. Paahon kasi yun tsaka yung liko-likuan dyan. Okay, sige. Sige, gawin ko ng 3,000. Basta dalhin mo lang ako doon. May pupuntahan lang akong importante. At umandar na ang taxi. Si Magno, tuwan-tuwa dahil jackpot ang biyahe. Pero habang tumatakbo, nagsimulang mangyari ang mga hindi maipaliwanag. Una, bago dumating ng Kogyo, may bata nakatayo lang sa gilid ng kalsada. Payat, nakayuko, hindi niya pinansin. Pero ilang kanto pa lang, nakita daw niya ulit. Ha? Posible. Nadaanan ko na yung kanina eh. Paano nandun naman siya? Manong, marami kang makikitang pamilyar sa biyahe natin ngayong gabi. Lalong bumilis ang kabog ng dibdib ni Magno. Habang pinabaybay nila ang madilim na kalsada, palaging niya nakikita ang bata sa bawat poste, sa bawat kanto. Habang papalayo na sila at padilim ng padilim ang daan, nagsimulang makaramdam ng matinding kaba si Magno. Sinubukan niya makipagkwentuhan sa pasahero niya, pero dito kumikibo. Nakatingin lang ng diretso sa daan. Pagdating nila sa madilim na bahagi ng kabundukan ng Tanay, nadaanan na naman niya ang bata nakatayo lang sa isang puno. Boss, di niya ba napapansin? Parang ang dami yata mga batang tambay ngayong gabi. Pasado 12:00 na ho, di ba? Ba't nasa kalsada pa? Nasaan pa mga magulang nito? Hindi tambay ang nakikita mo, Magno. Nanlaki ang ulo ni Magno sa narinig. Ha? Paano? Bakit alam mo ang pangalan ko? Ano ibig mo sabihin, Lolo? Hindi mo ba ako naaalala? Ako yung pinara mo isang gabing umuulan.
Kasama ko ang apo kong hinihingal. Hindi makahinga. Nagmamakaawa ako. Nagmakaawa kami. Pero iniwan mo lang kami. Basang-basa sa ulan. At doon parang nanlamig ang buong katawan ni Magno. Sa rearview mirror, nakita niyang nag-iba ang mukha ng matanda. Hindi na yung malinis at maayos. Namutla, lumalim ang mata, at ang mistulang ibang nilalang. Hindi ko sinasadya. Patawarin niyo ako. Traffic nun. Wala kayong pamasahe. Gusto ko lang kumita. 1,500. Yan ang halaga ng buhay ng apo ko, Magno. At dahil sa'yo, hindi na siya umabot sa ospital. Tinanggalan mo ng kinabukasan ang nag-iisa kong apo. Ngayon, oras mo na. Nanginginig si Magno at pilit na binilisan ng pamamaneho. Pero sa madilim na bahagi ng kalsada, biglang may batang tumawid. Diyos ko, bata! Naiwasan niya ang bata, pero di niya nakita ang isang rumaragas ng truck. Boss Jay, at doon nagtapos ang lahat. Wasak ang taxi. Bumutok ang ulo ni Magno. Ang matanda, sugatan. Pero bago siya tuluyang bawian ng buhay, nagsalita pa siya. Naipagiganti na kita, Apo. Kinabukasan, kumalat ang balita sa amin. Patay na si Magno. Wasak ang taxi. Ang matanda, hindi na rin nakaligtas. Pero walang nakakita kung nasaan yung batang tumawid daw. Hindi rin sigurado kung meron ng bata. At sa amin ng mga kapwa kong driver, naiwan ng tanong. Totoo ba ang lahat ng kinatatakutan ni Magno? O parusa lang yon sa dami ng taong niloko niya? Maraming taon na lumipas mula nang masawi siya. Pero hanggang ngayon, malinaw pa rin, Boss Jay, sa isip ko ang lahat ng kinuwento niya bago siya mawala. Noong una, akala ko konsensya lang ang bumabagabag sa kanya. Baka dala lang yun ang dami ng kalokohan niya sa mga pasahero. Pero nang mabalitaan ko na mismo ang matandang tinanggihan niya noon ang kasama niya namatay sa aksidente, doon ako napatigil. Parang binalikan siya ng nakaraan, ng karma. Wala na siyang kawala. Kung nagustuhan mo ang kwento, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe na rin para sa mas marami pang kabaluan at kababalagahang kwento dito sa Isip na Ligaw Horror. May nakakakilabot na kwento ka rin ba o karanasan na mahirap ipaliwanag? Ipadala sa amin sa isipnaligawhorror@gmail.com at baka ikaw na ang susunod na feature sa aming next episode.